Hello mga kaibigan! Today, I'm going to share with you 5 habits that can transform your life in just 1 week. Ready na ba kayo? Alam ko busy tayo lahat, pero trust me, these habits are super easy to incorporate sa daily routine natin. At ang best part, hindi mo kailangan gumastos ng bongga. So tara, simulan na natin. Kasi alam nyo mga kaibigan, minsan nagiging stagnant na tayo sa buhay. Paulit-ulit na lang yung ginagawa natin, parang sirang plaka. Kaya nga gusto kong i-share sa inyo itong mga habits na ito, kasi nakatulong talaga sila sa akin to become a better version of myself. At alam ko na makakatulong din ito sa inyo. So kung ready na kayo, mag-thumbs up na kayo diyan, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, para laging updated sa mga bagong videos natin. Let's go! Alam nyo ba, yung unang oras ng araw natin, super important yan. Kasi it sets the tone for the rest of our day. Kaya dapat maganda yung simula ng araw natin, di ba? Dito papasok ang ating first habit, magkaroon ng morning routine. Ano ba yung morning routine? Hindi naman ito yung kailangan bongga agad ha? Kahit simple lang, like waking up 15 minutes earlier para hindi tayo nagmamadali. Tapos, pwede mag-stretch ng konti, mag-prepare ng masustansyang breakfast at mag-isip ng mga bagay na pinagpapasalamat natin. Yung simpleng pagbangon ng mas maaga, nakakapagpababa na ng stress natin. Imagine, hindi ka na nagpa-panic kasi may time ka mag-ayos, mag-isip at maghanda para sa araw na ito. Tapos, yung pag-exercise naman, kahit 10 minutes lang, nakakapag-boost ng energy natin. Parang mas ganado ka na magtrabaho at harapin ang mga challenges. At syempre, hindi mawawala ang dasal. Magpasalamat tayo kay Lord sa panibagong araw na binigay niya sa atin. Mag-pray ka lang, kahit short lang, at sabihin mo sa Kanya yung mga worries mo, yung mga goals mo, at yung mga plano mo for the day. Trust me, mas magaan sa feeling pag nagawa mo to. So ayun, mga friendship, simulan natin ang araw natin with a positive mindset, at mas magiging productive tayo throughout the day. Try nyo to for 1 week at tingnan natin ang magiging resulta. Ang second habit naman natin ay ang pagiging grateful. Alam ko minsan mahirap maging thankful lalo na kung maraming challenges na dumadating sa buhay natin. Pero guys, trust me, practicing gratitude can really change your perspective in life. Isipin mo, imbis na mag-focus sa mga wala ka, try mo mag-focus sa mga meron ka. May pamilya ka na nagmamahal sa'yo, may mga kaibigan kang maaasahan, may trabaho ka, at higit sa lahat, malusog ka. Ang dami nating dapat ipagpasalamat, di ba? Pwede kang magkaroon ng gratitude journal. Bago ka matulog, isulat mo lahat ng mga bagay na pinapasalamatan mo sa araw na yon. Kahit yung mga maliliit na bagay lang, isulat mo. For example, pinapasalamatan mo na nakakain ka ng masarap today or nakapag-commute ka ng maayos. O kaya naman, pwede mo rin itong gawin habang nasa biyahe ka, habang naglalakad, o kahit habang naliligo ka. Mag-isip ka lang mga bagay na nagpapasaya sa'yo at magpasalamat ka. Makikita mo, unti-unting magiging positive yung outlook mo sa buhay. Mas magiging masaya ka, mas magaan sa pakiramdam, at mas magiging motivated ka na harapin ang bawat araw. Kaya simulan na natin ang pagiging grateful, mga kaibigan. Chapter 3. Galaw-galaw, para bongga ang health. Next up, ang habit number 3 ay ang pag-exercise. Alam ko, ito yung pinakaayaw natin sa lahat. Pero guys, hindi naman kailangan mag-gym ka agad or mag-marathon. Kahit simpleng paglalakad lang sa umaga or pagsayaw ng TikTok, counted na yun. Ang importante, may galaw natin ang ating katawan. Kasi ang pag-exercise, hindi lang healthy sa physical aspect natin, kundi pati na rin sa mental health natin. Nakakapag-release ng stress, nakakapagpasaya, at nakakapagpa-confident pa. Kung hindi ka sanay mag-exercise, simulan mo lang sa mga light exercises like jogging, swimming, or baking. Tapos, gradually mo siyang taasan yung intensity. Pwede ka rin mag-invite ng friends mo para mas masaya. At syempre, huwag kalimutan uminom ng maraming tubig. Super important ang hydration lalo na kung nag-exercise tayo. So, make sure na lagi kang may dalang water bottle para hindi ka ma-dehydrate. Chapter 4. Bawas screen time. Bonggang focus. Ayan na mga beshi. Habit number 4 na tayo at ito ay ang paglilimit ng ating screen time. Alam ko, mahirap ito lalo na sa panahon ngayon na halos lahat online na. Pero guys, kailangan nating mag-unplug minsan at mag-focus sa real world. Sobrang nakaka-addict mag-scroll sa social media, manood ng Netflix, at maglaro ng online games.
Pero alam nyo ba na ang sobrang screen time ay nakakasama sa ating kalusugan? Nakakasira ng mata, nakaka-stress, at nakaka-apekto pa sa ating sleep cycle. Kaya simula ngayon, try nating bawasan ang ating screen time. Mag-set ng specific time limit sa paggamit ng ating phones at computers. Tapos, during our free time, magbasa naman tayo ng libro, mag-spend time with our loved ones, or mag-explore ng new hobbies. Mas maganda kung mag-digital detox tayo at least once a week. Ibig sabihin, wala munang gadgets for one whole day. Mag-focus tayo sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay, at sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Chapter 5. Planuhin ang araw, bongga ang productivity. And last but not the least, ang ating final habit ay ang pagpaplano ng ating araw the night before. Alam kong parang nakaka-stress magplano, pero guys, trust me, it will save you a lot of time and energy in the long run. Isipin nyo na lang, pag gising nyo sa umaga, alam nyo na agad ang gagawin nyo. Hindi na kayo magpapanik at mag-iisip kung ano ang uunahin. Mas magiging organisado kayo at mas produktibo. Bago kayo matulog, maglaan lang kayo ng ilang minuto para isulat ang mga tasks na kailangan nyong tapusin the next day. Pwede nyo itong isulat sa notebook, planner, or kahit sa notes app ng phone nyo. Tapos, i-prioritize nyo ang mga tasks nyo. Ano yung mga urgent at important tasks? Ano yung pwede nyong i-delegate? At ano yung pwede nyong i-move sa ibang araw? Mas magaan sa pakiramdam at mas productive ang araw mo pag alam mong organized ang lahat. So try nyo to, mabeshi! Bongga ka, beshi! Ayan na mga kaibigan, 5 simple yet effective habits that can transform your life in just 1 week. Subukan nyo ang mga habits na ito at tingnan natin kung gaano kalaki ang pagbabago sa buhay nyo. Remember, hindi naman kailangan maging perfect tayo agad. Ang importante, consistent tayo sa paggawa ng mga habits na ito. Just keep going and don't give up on yourself. Salamat sa panonood mga kaibigan. Don't forget to like, share, and subscribe. See you sa next video.